Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update natin para sa lagay ng panahon. Yung low pressure area pa rin na nasa parte po yan ng Vietnam, yung extension ng kaulapan yan ay posibleng magdala ng mga mahihina at katamtamang pag-ulan dito pa rin sa may parte ng Palawan. At may mga posibleng pag-ulan dito nga sa western section ng Northern Luzon sa may parte ng Ilocos region. Hanggang dito po yan sa may parte ng La Union at ng Pangasinan. Iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dahil posible po tayo makaranas ng mga biglaang pagbuhos ng pag-ulan. At latest update naman ng advanced weather forecast ng European Center, stable pa rin po na posible magkaroon ng bagyo sa may parte ng Pacific Ocean, pero ito nga po ay posibleng sa ngayon ay aangat po siya ng bahagya, pero bubugso na malakas yung ating northeasterly na posibleng pong tumulak naman sa kanya pababa. Yan po ang ating imomonitor sa mga susunod na advanced weather forecast. Sa ngayon nga po, asahan po natin dito sa ating rain animation, posible nga mamayang alas 10 ng gabi may mga pag-ulan dito sa may parte ng Mindoro provinces at ilang bahagi ng Visayas. Meron mo mga posibleng pag-ulan dito sa may Cebu City, sa may Rojas, Bacolod, Iloilo, may mga posibleng pag-ulan. Sa Davao po sa Davao City, meron po tayong posibleng moderate rain na posibleng maranasan, pero ito po ay panandalian lamang. At pagdating naman po ng October 17 ng alas 12 ng madaling araw, mapapansin nyo nga po, tuloy-tuloy nga po na posibleng magkaroon ng mga mahina at katamtamang pag-ulan ang Mindoro provinces at ilang bahagi ng Visayas at maging dito nga po sa may parte ng Southern Luzon. At pagdating naman po ng alas 5 ng umaga, may mga mahihina at katamtamang pag-ulan nga po dito pa rin sa may parte ng Southern Luzon. At magiging maganda naman ang lagay ng panahon ng Luzon at ng Palawan sa umaga at ng Mindanao. Pero pagdating nga po ng alas 10 ng umaga, asahan natin meron na pong mga pag-ulan sa ilang bahagi ng eastern section ng Visayas, Bicol region. Dito nga po sa may parte ng Metro Manila, Central Luzon at meron din mga biglaang pagbuhos ng mahina at katamtamang pag-ulan dito nga po sa Cagayan de Oro, sa Davao at sa Zamboanga Peninsula. Pagdating naman po ng alas 3 ng hapon, may mga posibleng moderate rain po tayo sa halos sa buong Mindanao at meron naman po tayong pag-ulan dito nga po sa eastern section ng Luzon at extreme northern Luzon dahil po yan dun sa ating tailed end ng cold front o yung shear line na posibleng magdudulot nga ng pag-ulan. May mga light rain din po tayong asahan sa halos buong Palawan pagdating ng alas 3 ng hapon. Pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, magiging maganda na ang lagay ng panahon sa may Palawan at may mga pag-ulan pa rin po tayo, moderate rain sa may Zamboanga Peninsula, sa may Davao at light rains naman yung mga posibleng maranasan sa Cagayan de Oro at ilang bahagi ng Visayas. At magkakaroon tayo ng mga mahina at katamtamang pag-ulan dito pa rin po sa may eastern section ng Northern Luzon. Pagdating naman po ng alas 7 ng gabi bukas, magiging maayos naman po ang lagay ng panahon. Asahan na lamang natin yung mga isolated rain shower sa may parte ng Luzon at ng Mindanao. Pagdating naman po ng alas 11 ng gabi, patuloy nga po na magiging partly cloudy sky yung ating kalangitan at may mga isolated rain shower dito nga po sa eastern section ng Luzon at ilang bahagi nga po ng Mindanao at ng Visayas. Dumako na nga po tayo sa ating advanced weather forecast. Dito po sa ating advanced weather forecast, mapapansin nga po natin yung dahan-dahang pagkilos o yung pagbugso nitong northeasterly na dito po mapapansin nyo yung pagbabangga nung easterlies at saka nung northeasterly na posible nga magkaroon tayo dito. Ito nga po yung shear line. Ito naman po ay posibleng magdulot ng pag-ulan sa eastern section ng Luzon, Central Luzon at Southern Luzon. Pagdating naman po ng October 20,
no? May mga mahihina at katamtamang pagulan po tayo. Bagyang hihina yung pagbugso ng northeasterly, pero pagdating naman po ng October 21, muli po itong bubugso at magkakaroon na nga ng sama ng panahon sa may Pacific Ocean. Pagdating naman ng October 22, ganun pa rin po, mas lumalakas yung pagbugso ng northeasterly at yung pagsasalubungan nila, no, nitong easterlies ay magdudulot nga po yan ng pagulan pa rin sa eastern section ng bansa. By October 23, posible nga po may mga malalakas na pagulan ang eastern section ng bansa, kaya ba yung pag-iingat sa ating mga kababayan. At ito nga po, may posibleng bagyo na nasa parte ng Pacific Ocean. Sa ngayon nga po, posible nga po aangat ng bahagya yan dahil nga po mapapansin nga po natin yung pagtulak ng easterlies. Dito naman ay bahagyang pangat, pero pagdating nga po dito sa may parte ng Northern Luzon o dito nga po sa may parte ng China, yung patulak naman nung northeasterlies, kaya posibleng kung ito nga po ay dadaan dito sa may parte ng northeasterly ay posible po yung maitulak. At pagdating naman po ng October 26, tuloy-tuloy nga po makakaranas po tayo ng mga pagulan. At ito nga po imomonitor natin kung ano nga ba yung posibilidad na magiging senaryo nito, dahil nga meron nga po tayong prediction galing sa Joint Typhoon Warning Center at ng European Center na bago magkatapusan ay posible po magkaroon ng posibleng bagyo na posibleng dadaan sa Central Luzon, Northern Luzon, or dito nga sa may parte ng Bicol region or northern portion ng Visayas. Again, inuulit ko po yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago yan. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.